Hello, good morning, good morning, good morning, good morning. Nandito na naman si Don Ritz, nagbabalik sa ating travel vlog. Panibagong araw, panibagong lugar at panibagong vlog na naman guys. At ang ipipicture natin ngayon ay ang Grande Vista Cubo Beach Resort na matatagpuan pa rin sa Lubo, Batangas guys. At sa mga subscriber ko dyan at followers na naghahanap ng private beach resort, ay baka ito na yung hinahanap nyo guys. Kaya guys, panoorin nyo. At nandito na nga tayo guys sa Grande Vista Cubo Beach Resort. At ito nga guys, may kitchen sila. Ito rin yung CR ng babae at lalaki. At mayroon silang wash area. At ito guys, ito yung space ng kanilang parking area. Ito. Titingnan natin kanilang beach. At kung napapansin natin guys, meron silang mga kubo, open cottage, at meron din silang ito kung tinatawag na TP room. For sure aircon yan guys, no? At mamaya malalaman natin kung magkano yung rate ng room na yan. At ganoon din guys, ito yung kanilang pinaka beach area. So ito guys, no? Ikutin natin to lahat guys para may pakita natin sa lahat mga subscriber natin at mga followers na naghahanap ng mga ganitong private resort, mga affordable na beach resort. Ito guys, ito yung kanilang closed room kubo. Ito yung guys, ito yung nagkakalaga ng 3,500 for 7 packs siguro. Ayan guys, papasokin natin. Ito guys, sa loob, ito yung itsura ng loob niya. Although hindi siya aircon, pero mayroon siyang parang pinakabintana open. Double deck siya, may electric fan. Good for 7 persons to, 7 packs. 4 dito sa baba, pwede magkasya, and then 3 dun sa taas. So ito yung nagkakahalaga ng 3,500, free entrance. And then ito guys, ito na yung magiging itsura niya. Hindi na siya aircon, mayroon siya electric fan. Although sa tingin ko naman malamig siya kasi nasa ilalim lang siya na puno. And then may electric fan naman, open naman yung bintana. Ayan guys, so ito yung itong kanilang kubo cottage. Ito naman yung kanilang pinakadagat guys, ito. Ayan, para silang cottage sa dagat. Ito yung ito naman yung dagat nila. Although okay naman. Ganon din guys, andun yung kubo, cottage dun sa kalagitnaan ng dagat. Kasi kung sino gusto mag-shot siguro dyan, mag-sunby dyan, pwede. To be honest talaga, hindi natin masabi na ganun kaganda yung party ng kanilang dagat. Pero doon area, tala dito guys, nakakita natin. Ito yung area na pwede naman tayo mag-relax dito kasi white sand sa guys. Tapos ito, kompleto sila, meron silang mga cottage. Ito meron din silang pwede maglagay ng table kagaya nito guys. Ayan, ayan guys, tingnan mo yung dagat. Lapitan natin. Hindi sa ganun ka buhangin dito sa area ng pinakadagat talaga na liguan. So pero naman guys, pwede na. Ayan, yung buhangin nila yan.
ganda. Kung napapansin natin yan, yung mga private resort talaga nandito. Itong area na to, meron silang 1, 2, 3, 4, mga 5 na cottage. Meron silang room, cottage room, then yan. Then may open cottage sila, at saka pwede maglagay dito guys ng tent dito sa area, party dito sa dagat. Ayan, pwede maglagay ng tent. Yan, saka lalapitan natin dito guys. At mamaya interviewin natin yung pinakamayari beach na to. Yan. Kasi ang pagkakalam ko parang style ng pansol. Kaya lang sa pansol more on swimming pool. Dito naman ay sa beach. Actually plan ng mayari nito, maglagay para sila ng pool dito aside para doon sa side sa beach na makukuha nila. Paliguan nila. So dito guys, ayan kung gaano ka-relax to. May mga puno kasi ng niyog at saka kahoy. Kaya pwedeng mag-relax dito. Hindi din siya crowded kasi private resort ito guys Kung sinong may gusto na mag-rent ito, yung bawat cottage nila yan mamaya interviewin natin yung may-ari kung magkano talaga per per room at saka entrance, kung meron silang entrance. Ayan na guys ayan. Ito yung private resort, kung baga tawagin ito, private sila. Ma'am, nandito tayo ngayon sa beach resort mo, Grande Vista po. Grande Vista. Okay. Ito nga pala si ma'am yung may-ari nitong resort. Pangalan niyo po, ma'am? Mary Joy Ramirez po. Mary Joy Ramirez. So ma'am, meron lang akong konting tanong regarding dito sa pagpunta dito sa inyong beach resort kasi actually hindi ko nakitaan ng kung ano talagang way of travel papunta dito sa lugar. Ayun po. Meron po tayo sir bus sa Palengke. From Makati po, ang alam ko meron sa LRT Buendia, DLTV po na bus. Meron po doon na, hindi ko lang sure ang oras ng travel or alis doon. Meron po doon DLTV. Meron din po sa SM Lipa na minibus. Diretso na po din dito sa Lubo, Batangas po. Din sa Palengke po ng Lubo, tricycle na po going to sa resort kung commute po. Okay. Kung naman po kayo may sariling sasakyan, 3 po yung daan. Okay. Meron po sa Taysan, yun po yung tinuturo ng Google at Waze. Okay, Taysan. Pero meron naman po Batangas City sa Fontipino, diretso po yung way ng Dagatan, diretso sa Lubo. Then yung isa pong way ay Ilihan, sa Monte Maria Shrine po. So sa tatlo na yun ma'am na pwedeng daanan, alin po yung mas easy ang travel? Para po sa akin, kasi ako po ay nagta-travel din sa Ilihan po. Sa Ilihan. Kasi una po, ang daan nyo ay dagat, tabing dagat, then sementado na po yung daan. Okay. Pero parang para sa akin, parang malayo siya ng konti versus dun sa 2 daan. Kasi sa Taysan po, malapit siya. Ang problema naman po doon, sigsag, tapos may mga rough road kasi mga nare-repair po yung daan. Ayun po. Pero, yun ang daanan talaga na kung baga may suggest mo yung Ilihan. Yun nga lang po, parang ang difference niya ay mga 30 minutes, parang ganun. Kasi bukod sa makipot yung daan, hindi ka makakapag-overtake lalo na pag may bus or truck na kasabay. Pero simentado siya? Simentado po. Actually naman Taysan, ma'am, okay naman yung kalsada, malapad. Kaya lang medyo may zigzag medyo talaga zigzag siya. Po. Tapos, saka may part na medyo rough road siya, no? So madalas po kasi sa mga guests namin nasisiraan po doon, tumitirik po talaga. Pag-akyat. Yes po. So, kaya, yan, may suggest ni ma'am na sa Ilihan kayo dumaan kung sakaling gusto nyo pumunta dito, pero may kalayuan ng konti, pero difference lang naman 30 minutes lang mga naman. 20 to 30 minutes po siguro. So,
Aside sa ganun ma'am, no, dito tayo sa sa entrance niyo po. Okay po. Okay? Magkano po ang entrance niyo dito? Actually kasi sir, medyo iniiba ko yung rate ko sa iba. Kasi Ah. una po, hindi pa kami ganun ka-develop. Okay. Tapos wala pa kaming 1 year. Ang kalakaran po kasi dito sa Kubo, 3, 5, 6, 7 packs po yung capacity or 7 packs yung free entrance. Free na yung entrance Yes sa po, 7 free pack. entrance po. Pero yun po yung rate na talagang halos lahat dito. Okay. Kaso, naniningil pa po sila ng charge po sa gasol, sa kitchen. Oo. Pero sa akin po kasi sir, ang ginawa ko, since maniningil rin naman ako ng charge, ang ginawa ko, 3, 5, 4, 6 packs, free na po yung lahat yun. Kasama na. Kasama So, na ang po. kailangan na lang dalhin ng mga Food na lang po. food na lang, no, yung Yes lulutuin po. nila. Wala na entrance, Wala na po. gamit mo, Opo. gagamitin nila. Pero syempre po, pagka po may excess dun sa 6 packs, dun po ako nag-a-additional ng per head na po. Magkano per head? ma'am? 250 per head po. 250 per head lang. So, Yes po. kailangan sa 6 pack na yon, pag may excess sila, dalawa or basta may Apo. excess sila, 250 per head. Yes po. And then, sa ma'am, sa itong kubo na yan, ang open cottage na yan, magkano? Ito Yung maliit. Ayan po kasi sir ay 1.5. 1.5 yan. 1.5 po ang bigay ko dyan. Tapos, Minsan po, ang kalakaran po dito, 1.5 plus entrance fee. Ang entrance po ay 250 per head, tapos pag day tour naman 200. how about, ma'am, children? Or At children po, 1 to 3 years old free. Free. Tapos po yung 7 years old, parang minsan 150. Okay. Depende po sa, parang nilalaro-laro ko lang po sige. yung presyo. Ganun pala yung Opo, gusto pero ni ma'am. depende din sir kasi halimbawa madami. Mm. Madami sila sa open kubo. Minsan pinifree ko na din yung open kubo. Okay. Entrance na lang Entrance po na yung lang. basis. So, actually talaga ma'am, ito nga muna, yung ma'am, yung pantawag ng TP, TP room for Oh. couple room. couple room yan. Opo. Aircon yan, di ba? Yes So, po. magkano po dyan? Yan po ay 2.5. 2.5 Libre na aircon. po lahat yun. Entrance, libre? Entrance, wifi, tapos nagpi-free din po ako ng drinking water. Okay. So, 2.5 na siya, no? Yes Wala po. na siyang babayaran, kundi foods na lang Food na dadalhin lang nila. po. Opo. Okay. Itong yung open cottage na yan, ma'am, yan. Actually, sir, ito po, pinapagamit ko po ito. Receiving area po kasi siya. Pinapagamit ko siya sa mga magte-tent. Okay. For example, may magte-tent. Entrance lang po yung babayadan. Okay. Tapos, charging station na. Okay. Kumbaga So, po ibig yan. sabihin, ma'am, pag may tent dala yung mga guest na pupunta dito, pwede siya maglagay ng tent dito. Yes po, pwede po. As long as hindi po abot ng dagat. So, may babayaran sila doon sa parang space rent? Wala na po, Basta, sir. anong entrance? Entrance lang po Okay. ang pinababayadan. Ito kay ma'am, ang guest na pupunta dito na may kasama, may dala ng tent, Tent. ang babayaran nila entrance lang, Entrance lang po. Okay, so, ito pa ma'am, yung parking nyo ma'am, no, minsan nakikita ko yung parking Opo. kasi, usually talaga, minsan pag nagsabay-sabay may mga Yes sasakyan, po. o gusto ba, dapat ba talaga na kung saan yung kubo mo, doon lang yung sasakyan mo? Hindi, ang suggest ko po talaga katabi ng kubo. Oo. Pero minsan po kasi pagka sobrang dami na yung mauuna yung isa, tapos kung saan-saan na lang po nakikipark. Okay. Parang ganun po. So, ma'am, ito pa. Halimbawa may mga dibo, mga occasion, mga Opo. birthdays, pwede bang i-rent tong buong resort mo? Actually po, hindi ko pa po na-experience. Oo. Pero pag nag-i-inquire sa akin, talagang pinapakita ko po yung kasi Okay. syempre, una po, hindi pa po develop. Okay. Pero kung if ever naman na gusto talaga nila na okay lang, Okay pwede lang. po. Okay, so yan. So, ma'am, anong number? O kaya paano nila makontak kayo para dito sa ano din? Meron po akong number sa page. Pwede po nilang i-check doon. Okay. Tapos, yun po. Bali, sa usapan naman po namin, pag-usapan po magkano po yung rate. So, yun po, wala po akong fixed na rate. Okay. Bali, kumbaga, depende sa usapan. Usapan Minsan, na lang. minsan naman po, nagdi-discount po talaga ako, lalo na po pag low tide, yan. Ayan. Kasi ang kalaban po talaga namin dito, pag hindi bagyo, low tide Low po. tide. Pag low tide kasi medyo nasa malayo na Yes yung po. liguan, ano? Pero pag medyo high tide naman, maganda yung liguan Yes kasi po, kasi hanggang mabuhangin, ano? Apo, Dito sa mabuhangin. dyan lang po, hindi po sila aabot Hindi dun nalalayo. sa Kung napapansin kasi sa video ko ma'am, mayroon kasing puro bato-bato nakikita. Yes po, opo. Paintindi natin sa mga guests kasi baka isipin na puro bato naman. So guys, yung yung liguan nila ni ma'am, yung beach nila, pag high tide talaga, hindi naman problema maliligo kasi dito kayo sa tabi ng Opo. seashore nila at malalim na rin naman, pwede na liguan kasi mabuhangin. Opo. Unlike pag low tide, nandun talaga si malayo, Opo.
puro medyo mabato. Tapos ang idadagdag ko lang po, ang low tide po dito hindi permanente. Ah, Minsan po ay rotation siya. 'Di ba po kagabi pansin Oo. nyo ang laki ng tubig. Mm. May month po, siguro by April or May, Oo. rotation siya sa morning naman ganun. Okay, depende. Tapos sa gabi naman po ang low tide. Kaya the best nga ma'am, kung bago sila pupunta, tatawag sila sa inyo Yes para po. mas maano nyo na ngayong month na to medyo ma-high tide ng Opo, kaya po pansin nyo po nagsisend ako ng Oo. pictures Oo, at yan. saka yung calendar. honest review din yun Yes ma'am. Tama po. din yung medyo na-inform yung guest na Opo. ganun talaga. Kasi baka mamaya expected nila pagdating, Opo. iba naman. At least alam na nila na ma-high tide nga daw talaga. So, guys, maraming salamat ma'am no, sa paunlak mo sa interview ko dito. Opo. At Thank may you po. promote natin yung, sige ma'am, anong pangalan ng beach mo? Grande Vista Cubo Beach Resort po. Matagpuan sa? Opo, matatagpuan po. Ito po ay located sa Barangay Sawang, Lubo, Batangas. 3 to 4 kilometers po ang layo sa Lubo proper or Palengke po. Oo. Tapos from here ma'am, papuntang Metro Manila, mga ilang oras ang estimated travel niyan? Ang nakalagay Sa experience nyo? Sa experience ko po, mga 4 hours po. 4 hours siya from Yes, Manila papunta dito? Manila to dito po. Okay, 4 Kung hours. hindi po traffic. Okay, pero pag medyo Traffic. tuloy-tuloy, nasa mga Opo. 3 to 4 naman talaga Opo, estimated 3 to yan. 4. ma'am. So okay naman yung daan, wala naman problema. Wala naman po. So maraming salamat ma'am. Thank you, thank you, thank you. po. So guys, hanggang dito na lang muna ang aking vlog at sana nagustuhan nyo ang aking pinakitang video at sana guys huwag kayong magsawang panoorin pa ang susunod na aking upload ng mga video at sana guys huwag nyong kalimutan i-like, i-share at i-subscribe itong aking channel, Don Rich Channel. Love, love, love!